habang pinaghahanda ng Iglesia ni Cristo ang mapayapang rally, may mga ilang nagsusulputang mga tanong. At mga tanong na to, kailangan mabigyang paliwanag ng ating kasamang partner na iba nagtatanong hindi para manlait. Nagtatanong sila, may gusto silang malaman at gusto nilang marinig ng iba pang mga kasamahan nila na ano ba talaga, kung bakit talaga magrarally ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito may number 1 na tanong. Simulan na natin, no? Bakit kailangan pa magrally ang INC? Boss, bakit ba? Kasi ito pa ulit tanong na to Pilit nilang sinasabi na tayo daw parang may agenda dun sa rally. Pero bakit kailangan pa magrally ang INC? Ito lang yan, boss. Imbis na manalangin na lang daw, sabi. Ito yan, boss, kasi alam mo, marami ang lumilitaw na katanungan, mga palaisipan sa marami, lalo na dun sa mga hindi kaanib nila sa ANC, sapagkat wala silang lubos na kabatiran tungkol sa stand at layunin ng kanilang leader, na yan naman ay ibinibigay lang yan tagubilin sa lahat ng kanilang mga kaanib para sila ay magkaisa at magkasama-sama sa mapayapang pagkilos ng rally na sinasabi nila na magaganap sa at-13 nitong buwan na to. Pero sa isang banda, ang nakikita ko kaya sila ay magrarally, una, yan ay legal na paraan ng pagpapahayag dito sa ating bansa. At sino man, anumang relihiyon ay pwedeng magsagawa, anumang grupo pwedeng magsagawa ng sinasabing rally, sapagkat yan ay legal dito sa atin sa mapayapang kaparaanan. Pangalawa, bakit dinadaan nila sa rally? Ito'y persepsyon ko lang. Kasi sa pamamagitan ng rally, mayroon niyang pressure. Mayroon niyang iniisip ang gobyerno na gustong iparating ng mga ralista sa kanilang tanggapan. Kung kaya sila naman ay kailangan kumilos ng maaga, mabilis nilang masagot yung mga katanungan o demand ng nagrarally para hindi maapektuhan ang ating bansa, sapagkat napakalaking epekto ng rally na yan. Yun lang magkakaroon ng traffic, malaking epekto yan. May mga business establishment yan, mga empleyado, maapektuhan yan. Kaya, yung sinasabi kong pressure, magkakaroon ng mabilis na pagkilos ang gobyerno para respondihan nila yung demand ng nagrarally, kung kaya't yan ang ginagamit siguro ng mga ANC. Pero yan sa aking pananaw lang. Sige, bago tayo dumako sa pangalawang tanong, no? Kasi ang sa aking opinion lang, boss, no, kaya siguro natanong nila marami, kasi majority nagtatanong nito, bakit kailangan pa mag-rally iglesia? Siguro sa aking opinion lang, maaari siguro yung kanilang sinasamahan organisasyon o kanilang sinasamahan religion, hindi makapaglunsad. Kung gusto man nila maglunsad ng rally, hindi nila kayang gawin kaisahan. Maraming umaayaw sa kanila. Maaari yun ang pinakapunto. Kaya ang iba siguro, majority sa kanila, kaya natatanong bakit kailangan para rally, kasi hindi nila magawa sa kanilang sariling organisasyon na magsagawa ng isang pagtitipon alang-alang sa kapayapaan. Kaya sabi nila, manalangin na lang. Sabi ko nga nakaraan, hindi sapat hindi ko naman sasabi hindi mabisa ang panalangin. Kasi sabi kasi ng Biblia, aanimong pananampalataya na walang gawa. Ang iglesia kasi, nakikita sa gawa. Yung pamamagitan ng gawa, yung gawa nila, sa pamamagitan ng kapayapaan, napapahayag nila. No, ito dadako tayo sa number 2 na tanong, boss, no? Sige, boss. Bakit patuloy nilang pinipilit na sabihin na may bayad ang rally ng iglesia? Pinapalabas nila dito, boss, na ang iglesia talaga urong-sulong, kasi nakaraan kasi sabi magpapayag ng rally, wala naman. Bakit daw naging January 13? Parang iniisip tuloy ng iba na tayo ay binayaran o nagpapalaki ng bayad para matuloy yung rally. Yun ang maraming talagang tahasan nila sinasabi, sigurado sila doon sa sinasabi nila bayad ng INC. Pero yan ay kwan, sa lahat ng mga may ganitong isipan, at alam naman natin na marami ang ganyang isipan, na ginagamit nila yung terminong bayad o binabayaran ng iglesia, alam mo yan, boss, para lang matugunan nila yung kaligayahang emosyon nung mga taong yan, sapagkat sila mismo wala naman silang proof na binayaran ng iglesia. Kung may prueba
Sinong nagbayad? Sino ang tumanggap? Kailan at saan? Yan ang mga sangkap para masabi mo at mapatunayan mo na talagang may nagbayad at tumanggap ng bayad ang iglesia. Pero dahil wala yan, ginagawa lang nila yan. Tahasang sasabihin ko para lang matugunan yung kasiyahan ng kanilang puso na masiraan yung iglesia ni Cristo na kinagagalitan nila. Yan, tama ko diba? Pero nasabi natin dun sa nauna natin topic, ang galit na yan ay walang kadahi-dahilan. Inulit ko po sa inyo sapagkat kung titingnan natin, ni katiting, wala kayong ikagagalit sa iglesia ni Cristo. Hindi ko po sila pinupuri ha. Ang nakikita ko lang at sinasabi ko sa inyo, yun yung katotohanang nakikita ko at na-experience ko mula pa noon. Mula sa karaniwang kapatid, lalo na sa kanilang mga tinatawag nilang mga ministro, lalo na doon sa kanilang matataas na mga opisyalis, napakababait po nila. At maraming makapagpapatunay. Kailan lang kung napanood nyo dito sa isang channel ni Tunying, sino magpapatunay na isang taong kilala sa lipunan kung ano ang pagkatao at ugali ng Iglesia ni Cristo? Hindi ba magkapatid na tulpo na nakausap nila ang leader ng iglesia? Sila ang nagpapatunay na napakabait ng puno ng iglesia. Ay hindi ba't yun naman pagiging mabait nun at disiplinado'y siyang ibinababa doon sa mga kaanib? Kaya ang mga kaanib naman ay patuloy nagsisikap na sumunod alang-alang sa kanilang relihiyon na huwag magkaroon ng bahid. At isa pa, siyempre yung kaligtasang pinakamimithi ng kapatiran ng iglesia ang pangunahin nilang iniingatan. Kaya lahat ng tagubili ng pamamahala nila ay sinusunod nila sapagkat sinasampalatayanan nila na yun ay kalooban ng Diyos. At yun naman ay bakit nasabi nilang kalooban ng Diyos? Sapagkat yun ay galing sa Biblia. Yan bus yung ating ipinababatid doon sa mga netizen natin o mga nagbibigay ng comment tungkol doon sa bagay na paglaban sa iglesia sa INC. Ayun, bago tayo dumakulit sa pangatlong tanong, no, follow-up na opinion ko lang, no, bukod dun sa sinasabi nila nagbayad daw Iglesia ni Cristo at dito natuloy ng December, sabi ko, maisingit ko, kaya hindi natuloy ng December ng pag-rally na dapat, rally ng Iglesia ni Cristo, maaring matuloy niya noong December, kaso nga pinagbigyan daan yung pasalamat ng Iglesia ni Cristo, yung Thanksgiving nila. Mas mahalaga yun. Kaya maaring aking opinion, Chorya, na yung urong ng January 13. Kaya kasi marami naghaka-haka dun, boss, na kaya daw yung time na dyan, bakit daw nila-rally yung panahon ng katapusan ng December. Kasi nga, magpapasalamat ang mga iglesia ng Cristo. Siyempre, ang priority nila siyempre ay yung pagpapasalamat sa Diyos. Ito, secondary lang to. Ayun, no? Yun nga, sa pangatlong tanong, ito, gas-gas na nga tanong to, pero paulit-ulit yung tinatanong ng marami na hindi sila makapaniwala kasi pag bumoto ang Iglesia ni Cristo talaga, landslide yung kalaban eh. Oo. Kasi alam naman natin, ang lamang lang minsan sa isang baryo o kaya sa isang congressman, nasa 5,000 lang ang lamangan nila. Pag bumoto ang Iglesia, siguradong panalo na, talo na yung kalaban. Oo, kaya siyempre, namumuo yung tanong sa kanila, dun sa ayaw nilang kandidato, bakit bumuboto daw ng magnanakaw ang mga iglesia ni Cristo? Boss, yan ay napakagandang katanungan. Kaya lang, dun sa nagtanong at magtatanong, sana unawain yung mabuti itong ating kaunting paliwanag tungkol sa isyong yan. Bakit bumuboto daw ng magnanakaw ang INC? Hindi natin ipinagtatanggol ang INC. Kaya lang, kailangan nating bigyan ng paliwanag yung katanungan yan para lalong maunawaan nung nagtanong, ma-inject sa kanilang isipan kung ano yung tunay na kasagutan at sinong tunay na makasasagot sa kanino magkakaroon ng impact yung katanungan yan. Tingnan nyo boss, tingnan mo. Okay. Ilan ba ang boto ng
BBM, ng Sara, o let's say, ilan ang boto nila nung nakaraang halalan? Hindi ba tumabot ng 31 million, ano? Mataas, boss. Oo. Sabihin natin 31 million. Ilan ba ang bilang ng INC sa Pilipinas? O, average na lang natin sa 5 million. Ibig sabihin, yung remaining 26 million voters, ayan ay hindi Iglesia ni Cristo. Bakit hindi nyo yan sinisisi? Hindi ba? At baka yan ay kasama nyo pa sa inyong relihiyon. Napakaliwanag, di ba? Pero ipinupo lang nila ay sa INC. Sapagkat gusto lamang nilang Doon naman papasok yung sinasabi mo kanina na gusto lang nilang mang-asar, ini sila sa iglesia. oo, ganun lang kasi medyo may lihim na pagkagalit sila sa iglesia na yan naman ay totoong Pero ba't naman sila, nangyayari at totoong nararamdaman ng marami yan sapagkat bahagi ng pagka-iglesia ni Cristo nila yan na sila makakaranas ng mga ganyang masasakit na salita, mga paninira sapagkat yan ay ipinagpauna na ng Cristo sa kanila. Ngayon, ito pa boss, tingnan mo yung nagsalita nito ay hindi yan Iglesia ni Cristo, sigurado natin, ano? Oo. Pero sino ba yung sinasabi niyong magnanakaw? Wala kaming sinasabing pangalan, pero kayo, sino yung sinasabi niyong magnanakaw? Hindi ba't yung sinasabi niyong magnanakaw ay hindi naman Iglesia ni Cristo? Hindi niyo ba iniisip na maaaring yan ay kasama niyo pa sa inyong relihiyon? Sino ba ang nasasadlak sa kahihiyan? Hindi ba yung relihiyon na kinabibilangan ng sinasabi niyong magnanakaw? At inuulit namin, hindi po Iglesia ni Cristo yan, sigurado namin. Ay sa inyong pagnanais na masaktan ng Iglesia, ang INC, ay lalo namang nasasadlak sa kahihiyan yung kasamahan nyo. Maaring kasamahan nyo yan sapagkat hindi Iglesia ni Cristo yan Isa pa, anong relihiyon itong sinasabi nyo magnanakaw? Hindi ba yan ay masasalamin nyo ang relihiyon nila na maaring hindi rin mabuti sapagkat yung bunga ay hindi mabuti, di ba? Pero wala naman tayong sinasabi kung anong relihiyon yan. Basta yan, hindi magtuturo ang isang relihiyon ng kasamaan. Pero bakit ganyan ang bunga? Hindi ba't nasasadlak sa kahihiyan na yung relihiyon at yung magnanakaw na sinasabi nyo? Yun yung pagkakamali. Kaya dapat pag-isip-isipan nyo kung sakali magtanong ulit kayo, pag-isipan nyo mabuti na para kayo umihip sa lusong na sa inyo rin tumatapon. Hindi ba? Di ba, boss? Ayan po. Maaring nagkataon lang siguro na nalaman nila na magnanakaw yung naiboto ng Iglesia ni Cristo, kaya nila nasasabi yan, no? Pero kung sa inner ng doktrina ng Iglesia ni Cristo, aral talaga ng Iglesia na magkaisa. At may isang boses, may isang layunin, may isang pagpapasya, at may isang paghatol. Kaya siyempre, hindi naman sumusod tayo sa batas ng Pilipinas na talaga buboto tayo. Oo, siyempre. No, kailangan, minsan napansin nyo, alin man binoto ng iglesia, sasabihin magnanakaw. Oo. Para bang lumalabas wala lang gustong mapili ang iglesia na wag na pumili ang iglesia ng bumoto. Oo. Bagay naman na dapat sumunod pa rin sa batas na bumoto, lumalabas tuloy. Ano ba, bumoto binoto ng iglesia si Juan, si Pedro. Alin mang iboto ng iglesia, sabihin magnanakaw. Para talaga lumalabas yung sinasabi mo kanina, boss, na pinapahaba nila yung kwento para sa galit sila sa iglesia. Hindi na lang para doon sa bumuboto Gusto talaga may sarili silang galit na hindi na maintindihan na dinadaan nila ay sa ganyan sistema na maglilikha sila ng mga salita na alam nilang makapagsasakit ng damdamin ng mga kaanib sa INC. Pero hindi masasaktan ang damdamin ng INC sa mga ganyang bagay. Sanay na yung mga INC sapagkat bahagi ng pagka-iglesia ni Cristo nila yan Kaya ano man ang sabihin nyo sa iglesia, una, hindi naman sinabihan ng iglesia na magnakaw kayo. Yun, pwedeng sisihin ng iglesia. Diba? Ang sa iglesia lang, bumoto bilang karapatan
At hindi rin naman nila alam na magnanakaw yan kung totoong magnanakaw base sa akusasyon yung ginagawa. Di ba? Ito, dumako tayo sa pang-apat, no? Pangalawa sa huli. Ito rin napakarami na ito. Talagang halos pinampupuntos nila siguro ng mga hindi ka iglesia ni Cristo siguro ng mga kaalig nila. Pinampupuntos nila tong salita na to siguro. Baka yung leaders kasi siguro nila hindi nila maalalayan o mabantayan kasi maproteksyonan. Ito yung tanong na to. Bakit nasabi ng ilang netizen, bakit nasabi nila na mayabang ang leader daw ng iglesia? Ayan, boss, alam mo, napakalayo sa katotohanan. Tingnan mo, yang nagsalita na yan, baka hindi niya pa nakikita ang leader ng iglesia. Isa yun, di ba? Pangalawa, anong salita, kailan sinalita para mapatunayan mo na nagyabang yung leader ng iglesia? Palagay ko, wala silang masasabi diyan, boss. Sa tingin ko, bumasi lang sila sa nakita nila. Pero, bakit nila kaya nasabi yan? Ano kaya ang dahilan? Ito'y para sa aking opinion lang. Baka naman nakikita nila ang leader ng iglesia, minsan na parang nasaksihan ko rin yan na kapag lumalakad yan ay kompleto yan ng security guard. Baka yung bagay na yon ang kanilang sinasabi. Pero kung yun man ang sinasabi nila, ay hindi pagyabang sa nakikita ko ang layunin ng INC sapagkat yan ay SOP. Kahit na hindi ka INC, kahit na taga-mataas na gobyerno, kahit yung mga BIP na hindi taga-gobyerno o hindi taga-anumang relihiyon, ang seguridad ay yan ay ibinibigay sa taong nangangailangan tulad nga ng leader ng iglesia sapagkat masasabi natin na yan ay BIP. At sa mga kapatiran ay puno sila ng pagmamahal sa taong yan. Kaya naman, bukod roon sa seguridad na regular na kasama ng kanilang leader, mayroon pa silang napakaraming mga membro ng kanilang kapatiran na nakakalat sa bawat dadaanan yan para maisiguro ang kaligtasan ng kanilang leader. Yun naman ay bahagi ng kanilang pagmamahal doon sa kanilang leader. Pero yung mga kasama ng leader nila, yun naman ay bahagi ng SOP para sa seguridad ng sino mang nangangailangan. Yun. Ayun nga, siguro, follow-up opinion din, no? Siguro talagang marami talagang nagsasabi kaya ganito. Maaring sa loobin lang niya yun. Siguro naiinggit. Siguro maaring hindi maiwasan kasi mainggit ng isang tao na bakit kami wala yung ganito leader namin. Kung talagang totoo ang Diyos, binabantayan yun. Maraming ganung... Pero boss, may kahit nasabihin mong kung totoo may Diyos binabantayan, mayroon din siyempre silang aral na mag-ingat kayo. Diba? Ay bahagi ng pag-iingat, kailangan may seguridad ka, may security ka. Parang gawa 2028 yata yun, na mag-ingat kayo at ingatan ninyo ang buong kawan at ang inyong sarili. Oo yan, yung pag-iingat na yun ay para sa iglesia. Siyempre, napakalawak ng iglesia, alam natin yan at yan ay buong mundo. Hindi kailangang kailanman ay magkaroon ng kapahamakan, isa man sa kanila sa mga namumuno nila sapagkat napakalaki ng gampanin niya sila. Kaya hindi papayag ang kapatiran na ang seguridad ng kanilang leader ay mahina lamang. Kailangan kumpleto ang seguridad. Yun, nasagot na natin siguro. Itong panglima na to, nasagot na rin kaya siguro. Mukhang magpapaalam na tayo kasi ang tanong dito, ang mga ANC panakot nila ang boto. Ayun namang pagdating sa panakot daw nila, ang mga ANC, panakot nila ang boto nila, gusto nila kontrolin ng politiko. Boss, mali ang perception nila. Yan ay kulang lang sa pagkaunawa. Hindi nila alam ang tunay na sitwasyon pagdating sa pagboto ng iglesia. Na kaya lang ganyan ang iglesia, walang layunin niya na kontrolin ang sino man. Bakit? Hindi naman nakikialam sa gobyerno yung mga yan Kaya lang, doon na pupunta sa bahaging iniisip nila yung kaisahan ng iglesia sapagkat ang sinasabi nila gustong kontrolin, ibig sabihin powerful ang iglesia.
hindi naman yun ang tunay na layunin ng iglesia. Ang layunin lang ng iglesia ay masunod yung aral na sila'y magkaisa. Ngayon, natutungo sa persepsyon ng mga ilang netizen natin na mayroong hindi ko kulang ng kaunti sa pagkaalam sa tuntunin ng iglesia, na yung sinasabi nilang pagkontrol doon na uuwi sapagkat kailangan nila ang iglesia, kailangan nila ang boto ng iglesia, kailangan sila lumapit sa iglesia. Yan yung sinasabi niyang pagkontrol. Pero hindi naman yun ang tunay na layunin nung pagkakaisa ng iglesia. Ang pinakatunay na layunin niyan ngayon, alam na alam ko, masunod nila yung kanilang aral. Ngayon, nanalo ka, natalo ka, nanalo ka, ikaw na ibinuto nila. Walang pakialam yung mga iglesia ni Cristo dyan, sa tingin ko lang. Pag sila nagkaisa, nanalo na sila. Kahit yung ibinuto nila matalo, kahit na manalo. Yun yung pagkaalam ko dyan, boss. Yun, paano? Magpapaalam muna kami sa gantong bahagi, no? Alam ko, excited daw ang mga iglesia ni Cristo